So again, kayo pa rin ang bahala kung ano ang gusto nyong gawin sa inyong buhok. Kung gusto nyo talaga ng tuwid na tuwid ang buhok, go for rebonding. Gusto nyo naman medyo natural ang pagkabagsak ng buhok at kahit straight ito ay hindi siya yung super duper pin straight, meron pa ring body ang inyong hair, go for the Systine treatment. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So, for today's video, guys, ito ang ating part 2 ng pag-uusap natin tungkol sa iba't ibang klaseng mga treatments na available sa market natin ngayon. Pag-uusapan natin ano ang difference ng rebonding at ng Systine treatment. So, kung gusto nyo malaman kung para saan nga ba itong mga to at anong magagawa nito sa ating buhok, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you get notified whenever I upload a new video. So kung gusto nyo ng mga videos tungkol sa ating hair, then subscribe na kayo sa aking channel. Kung hindi nyo pa napapanood ang unang episode, iiwanan ko dito sa info box up ang link natin and sa description box below at kinumpara natin kung ano ang keratin treatment at ang rebonding. So sa episode na ito, pag-usapan naman natin ano ang Systine treatment at ano naman ang kinaiba nito sa pagpaparebond. So first of all guys, kung gusto mo nang natutuwid ang iyong buhok, you can go for either rebonding or Systine treatment. Kasi pareho sila na nakakatuwid ng hair. So anong pinagkaiba ng dalawa? Ang rebonding natin is 100% straightening. Ibig sabihin, kapag in-apply siya sa buhok mo, dahil ito ay may chemical na kayang i-reconstruct ang buhok. So from wavy or curly, kaya niya itong gawing super duper pin straight. For Systine treatment naman, depende sa application mo ito. Pero usually, kapag ang hair mo ay wavy, mas nagiging straight ang hair compared kapag ito ay curly. So up to 80%, 90% straight ang kayang gawin ng Systine treatment. Just for definition, na-define na natin kung ano ang rebonding sa ating unang video. So for Systine treatment naman, ito ay isang straightening hair treatment that uses a non-essential amino acid that occurs in keratin to straighten as well as strengthen your hair. So, ang kinaiba nito sa rebonding is, ang Systine natin is a safer way to straighten the hair. Hindi man siya 100% straight, pero kaya nitong patuwirin ng buhok safely dahil wala rin siyang formaldehyde or preservatives na kasama. And it's also safe for pregnant women. Pareho silang ini-strand test kasi kailangan maging stretchable ang inyong hair dahil ito ang makakatulong para nga ma-straighten ang inyong mga hair strands. Another difference is kapag pinatagal mo masyado ang rebonding cream sa inyong buhok, pwede itong mag-cause ng hair breakage. Pero ang Systine treatment ay kapag pinatagal mo siya sa inyong buhok, hindi naman ito nakakaputol ng hair. Which is why yung mga ibang tao kayang i-DIY ang Systine treatment, pero ang rebonding medyo delikado kapag ikaw ay hindi marunong mag-DIY. Another noticeable difference is yung pagtubo ng ating buhok. Sa rebonding, kapag tumubo ang inyong hair, syempre, ang regrowth mo is going to be yung original mo na hair type. So, kung curly ka or wavy, yun ang nasa tuktok, and then the rest of your hair is super straight. Sa Systine naman natin, since treatment nga lang siya, kahit natutuwid nito yung buhok, it fades gradually over time, parang keratin treatment. So, yung pagtubo ng buhok mo ay hindi nalalayo at hindi masyadong obvious doon sa straight hair mo sa baba kasi nagfe-fade din yung effect ng Systine treatment. Ang rebonding natin can last up to 6 months, pero as I said sa previous video, hindi naman mawawala yung pagkatuwid nung na-rebond before. Pero yun nga, yung regrowth mo, halatang halata yung difference ng hair texture niya doon sa rebonded part. So, after 6 months, kaya siya sinabing it can last up to 6 months kasi nga, syempre, tutubo na yung buhok mo. So, kailangan mo na uli magpa-rebond nung regrowth. For Systine treatment naman, pwedeng 3 to 6 months ang effect niya. Depende kung gaano ka kadalas na nagsha-shampoo ng buhok at gaano ka kadalas na naglalagay ng mga weekly treatments like deep conditioners, hot oil, hair mask, yan. Nakakatulong yan para maging less buhaghag ang inyong buhok at ma-maintain nyo rin yung inyong nilagay na treatment. Pareho actually ang rebond and ang Systine treatment na ina-applyan din ng keratin treatment afterwards or ng Brazilian blowout. Ang reason nito is para
kahit tuwid ang inyong buhok, is malambot pa siya and mas manageable. Kaya nga, di ba, mayroong mga nag-o-offer ng Rebond plus Brazilian or Cysteine plus Keratin. So, yun yung reason doon para madagdagan din ang keratin or ang protein sa ating hair na nakakatulong para maging smooth and more manageable ang ating hair. So, that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!